Hello sa bawat sambayan ng Pilipinas. Become rampant. Uy, ano? Joke lang. Guys, saan tayo manonood ng Powerpuff Girls Recap? Dito na lang sa FB. Uso to ngayon. Oh my gosh! Sino si Tay? Sino si Tay Bortang ite? Uy, siya yan yung sikat na athlete na nakakuha ng gold medal sa palarong pambansa. Eh, oo. Grabe yan. Idol. Comment tayo? Comment tayo? Hashtag mine, Kuya Athlete. Uy, guys, think before you click, ha? Netiquette number 1. Think before you click. Bago mag-comment o mag-post, isipin muna natin kung makakaubuti ito o makakasakit. Be respectful, verify facts, protect your privacy, at piliin ang tamang tone. Guys, napansin niyo ba? Yung nang babash na naka-anonymous name, pero may mga clues sa profile niya. Oo nga, may picture pa ng faculty room sa cover photo. Hala! Netiquette number 2. This netiquette reminds you not to use all capital letters because it looks like you're shouting online. At kung pwedeng magmukhang galit o banas. Uy, pero wait lang, bago tayo mag-investigate, ha? Netiquette number 3. Protect your privacy. This means being careful about the personal information you share online. Huwag basta-basta mag-post ng location, personal photos, passwords, or private details because it can be used against you or others. Diba guys? True. Kaya tayo dapat safe ang akas natin. Think before you share dapat. Para hindi tayo malagi sa peligro. Yeah guys, private dapat ang info natin. Safety first. Yes naman. Pero guys, sa tingin ko, teacher natin to. Kasi nalata ko rin sa actions niya na ayaw niya may answers. Oo nga, no? Sa tuwing pinupuwi ang napag-uusapan si ate, hindi siya masaya. Kumbaga, ayaw niya sa achievements si athlete. Pero guys, hindi naman pa pwedeng mag-jump agad tayo sa conclusions. At dahil dyan, oobserbahan natin si Sir. Kakalap ng mga ebidensya kung siya ba talaga ang anonymous hater ni student athlete. Ano? Tara? Netiquette number 4. Don't spread fake news. In online world, it is easier to disseminate information, but make sure that the information is right. May mga fake news na maaaring madulot ng pangamba, confusion o mga maling paniniwala. Kaya bago mag-share, take time to check the source and verify kung legit para hindi makadagdag sa paggalat ng mga maling impormasyon. Good PM po, Sir Nick. Tatanong ko lang po sana kung paano po yung gagawin dun sa beta na ipinapagawa nyo na lumiban po ako. Salamat po. Hindi ka ba nakikinig kanina? Ang linaw-linaw na ng sinabi ko. Medyo magulo at maingay po kasi kanina na nag-a-announce kayo, sir. Kasalanan ko? Kasalanan ko pa talaga kung bakit hindi ka nakikinig? Wala akong pake kung student athlete ka pa. Magpasa ka pa rin. Hindi ko uulitin ang sinabi ko. Netiquette number 5. Use respectful language. Ito ay tungkol sa pagiging maayos at magalang sa pakikipag-usap online. Bukod pa riyan ay ang paggamit ng maayos na salita kung pag-uusapan ang ibang tao. Hindi kailangan mang-insulto para ipahayag ang opinion mo. Principal, nandito po kami para po magsumbong. Anong isusumbong niya? Yung isa po kasi natin yung teacher dito sa school. Bakit? Sino teacher yan? Principal, natatakot po kami na malaman niya na isinumbong po namin siya sa inyo.
Huwag kayong matakot. Si Sir Nick po kasi ay nabubulisig sa namin kaklase through social media. Nakakalap din po kami ng sapat na ebidensya upang patunayan na siya ay isang bull. Kung ganun nga yan, kakausapin mo siya. Salamat sa pagsabi. I'll make sure to end this bullying. Dahil iyo kung may napapakalang sa mga sa ganyan. Sisiguraduhin ko na yung nalay ito mahuli at hindi ko na ito papatagalin pa. Sir, Yes, sir. natawag kita dahil may paratang mga estudyante kaya sir. Ano mga paratang yun, sir? Cyberbullying. Cyberbullying. That's quite a big accusation, sir. Yes, it is a big accusation. Pero may mga evidence mo. Tignan pictures, videos, na ikaw mismo yung nanira sa bata. Cyberbullying agad, sir? Hindi ba pwedeng dinidisiplina ko lang yung mga bata? Sir, discipline is different from bullying. As a teacher, it is your duty to protect and guide them, not to make them feel scared. We have decided to remove you from your position to protect the students and to protect the integrity of our school. You may leave now. Let us not ignore the voices of students who are hurt by those meant to guide them. If we witness unfair treatment, we must speak up, support the victim, and hold every educator accountable. A school should be a place of learning, respect, and safety, never fear.